laban na eh. Kung totoo man na nakasuhan siya, wala na tayong magagawa dun. Hintayin na lang yung ano. Tama. Kung si Insan Eds nakasuhan, kahit ako mismo, di ko matatanggap yun. Oo talaga. Ano si Insan ngayon, talagang stress si Insan ngayon. Kasi kahit si Tita nakakausap ko, talagang di daw makausap na maayos. No? Hindi kasi sanay si Insan sa ganito eh. Sa mga ganyang kaso-kaso. Hindi siya sanay sa ganyan. Kaya sabi ko, pakalakas lang, tibayan yung loob. Tama. Kasi andyan na yan eh. Kumbaga wala tayong magagawa. Nangyari na yung mga lalong lumaki. Tama. Diba? Kumbaga harapin na lang natin. Pero may advisor man na si Insan ngayon. May advisor na rin naman siya. May legal advisor na rin siya. So, kailangan niya lang gawin is, pakatatag. Palakasin ang kanyang loob. No? Kasi na yun eh. Yo guys! Magandang araw, magandang gabi mga kalingap. Eto na naman tayo guys. Muling magbabalik si Papa Shider. Grabe na to guys. Mainit-init na naman to guys. At sobrang nakakapasong balita ang ihahatid po sa inyo ni Papa Shider. Eto na nga guys, no? Grabe, eto. Naglabas na po ng saloobin si Kalingap Rab. Guys, dahil ay kinasuhan daw itong si Kalingap Edu guys. Totoo kaya guys na kinasuhan na po itong si Kalingap Edu ng mga family ni Biancy guys? Totoo kaya to guys? At Kalingap Rab at hindi na po niya ilalab team si Kalingap Edu. Bakit nga po hindi na po ilalab team itong si Kalingap Edu ni Kuya Rab Matubang? Dahil daw lahat po ng nakakalab team ni Edu ay nawawakwak daw guys. Totoo kaya yung guys? At para daw may sumpa daw itong si Kalingap Edu pagdating sa mga love team guys. Aba, gaano katotoo to guys? Tara guys, panoorin natin. Siyempre, kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, pahit ang notification bell button para updated kayo sa mga ilalabas natin reaction video mga kalingap. At siyempre guys, huwag kalimutan suportahan si na Kuya Bal Santos Matubang, Ate Eda Vlogs, Kalingap Rab, Kalingap Team, siyempre Kalingap Reactor, Papa Shider TV guys. Grabe, ano na kaya ang mangyayari kay Papa Eds? Panoorin na natin! Let's go! Davao ulit. Ayan. Excited ako dyan makapadavaw ulit. Grabe, sobrang ganda talaga dyan. Sarap pa ng mga pagkain at prutas. Edu at Bridget. Gaya ko na sabi ko sa Edu is, hindi ko na po siya ilalabtin. Nakaano na sa Eds. Nakadami ng love team sa Eds. Saka yung mga nakakalab team sa Eds nawawakwak. Kaya may sumpahata sa Eds. Kaya hindi na po siya ilalab team. Hindi na Huwag na po ilalab. kayong mag-comment about kay Eds. Okay na po yung mga natulungan niya. Dahil yung halos lahat ng nailab team natin kay Eds talagang nabago yung buhay. As in, bago talaga. Diba? Yung mga nakalab team na Eds talagang solid. Iba kasi sa Eds na maging leading man sa totoo lang. Alam mo yung kakaiba kay Eds. Ang kakaiba kasi kay Eds, napaka niya, misteryoso. Diba? Misteryoso sa Edo, kaya mga leading man, ganun yung mga galawan eh. Parang mga Korean eh, parang si Lee Min Ho. Parang Lee Min Ho si Papa Eds. Parang Lee Min Ho si Papa Eds. Kaya yung kaso, may sumpa ata to si Papa Eds. Kaya sabi ko, Insan, ano na lang, panghanapin mo yung pang totoong buhay mo na. Para maikasal ka na. Yun lang. Kasi tumatanda na rin tayo. Kailangan na ni Insan pakasal. Ang grateful lang sila, walang problema. Kaya wala naman pa talang problema kay Eds. Sobrang bait na Insan, Wala akong masabi sa kabaitan. Diba? Mabait si Insan. Grabe. Dito nga, diba? Sa nangyayari, talagang mas pinili na lang niyang manahimik. Pinili lang manahimik talaga.
Pero ano, minsan hindi lahat nadadaan sa ano eh, sa pagiging tahimik, no? Tama. Minsan kailangan mo rin talaga magsalita, lalo na Tama. yun, talagang sunod-sunod yung mga ano sa'yo. Batalikos. Minsan talaga kailangan mo rin ipagtanggol yung sarili mo. Tama, Kalinga Prab. So yan, hintayin natin Seds. Pero pag nagsalita yan Seds, sigurado. Pag nagsalita yan si Insan, naku, alam nyo mga kalinga, pag mababait, mahirap magalit ang mga yan. Tama. Diba? Pero mas pinipili niya ng ganito, ng maayos sa paraang walang stress, walang kasuhan. Yun talaga ang wino-workout ni Eds. Diba? Kahit nga napagsabihan na siya nung, di ba, below the belt na yun. Sinabi sa kanya. Pero mas pinili pa rin niyang ayusin. Pero sa totoo lang, grabe talaga inano niya, binaba niya yung pride niya, di ba? Para kausapin pa. Okay, pero si Insan naman ang makakapag-design niya kung anong ano niya. Kung anong pwede niyang gawin. Nasa sa kanya naman yan. Pero sabi ko nga, minsan talaga may mga pagkakataon na kailangan din nating ipagtanggol yung sarili natin. Tama. Diba? Kasi dyan tayo naabuso. Kapag tahimik tayo, minsan nakala kasi nila okay lang sa kanila na binabanatan tayo. Diba? Oo talaga. Ano si Insan ngayon, talagang stress si Insan ngayon. Kasi kahit si Tita nakakausap ko, talagang di daw makausap na maayos. No? Hindi kasi sanay si Insan sa ganito eh. Sa mga ganyang kaso-kaso. Hindi siya sanay sa ganyan. Kaya sabi ko, pakalakas lang, tibayan yung loob. Tama. Kasi andyan na yan eh. Kung wala tayong magagawa, nangyari na yung mga lalong lumaki. Tama. Diba? Kung harapin na lang natin. Pero may advisor man na si Insan ngayon. May advisor na rin naman siya. May legal advisor na rin siya. So, kailangan niya lang gawin is, pakatatag. Palakasin ang kanyang loob. No? Kasi na yun eh. Laban na eh. Kung totoo man na nakasuhan siya, wala na tayong magagawa dun. Hintayin na lang yung Tama. No? At pag-isipan yung mga bawat galaw. Diba? Pero kung totoo man na nakasuhan siya, grabe na yun. Ibang na yun, ibang usapan na yun. Kung si Insan Eds nakasuhan, kahit ako mismo, di ko matatanggap yun. Mahirap tanggapin yun na alam ko kasi yung istorya, alam ko din yung simula. No? Alam ko yung sakripisyo. Si Insan, alam ko yung sakripisyo niyan. Tapos bandang huli, ganun lang pala yung ganito lang yung niya, matatanggap. Kung alam ko lang na ganito talaga yung mangyayari sa kanya, hindi ko na sana siya inilove team kaya yun sa isa, no? Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari. Ito na yung pinakamalalang nangyayari talaga sa kanya. Diba? Sa kabila ng mga nangyayari, diba? Anyway, hindi naman natin alam kung natuloy ba yun. Kasi ko lang din naman eh. Bali-balita. At yun nga guys, narinig natin, no? Si Kalinga Prab na sinabi doon sa kanyang live stream na hindi na daw ilalab team si Edu sa mga Kalingap Angels. Guys, kasi mayroong nag-comment doon na gustong ipalab team si Edu at si Bridget. Kaya nga hindi na po pumayag si Kalinga Prab dahil lahat daw ng nalalab team ni Edu ay nawawakwak. Guys, nawawakwak. Nakukuha po sila ng mga sponsor, yung nagpapanggap na sponsor. Kaya parang may sumpa yata yung love team kay Edu, kaya hindi na po niya ilalove team si Edu, guys. At nag-alala na po itong si Kalinga Prab sa kasong isinampa kay Kalingap Edu. Gaano katotoo po na kinasuhan na po itong si Kalingap Edu ng pamilya Batalero, guys? Totoo kaya to, guys?
Grabe naman talaga, nakakaawa talaga si Kalingap Edu, no? Ang dami niyang natulungan niya yung pamilya Batalero sa pagiging love team, di ba? Maraming nakuwang blessing itong pamilyang to, lalo na si Bianbi, no? Marami siyang nakuwang ginhawa sa buhay, blessing up. Bawat vlog nila merong sponsor na nagbibigay, bawat vlog nila meron pong nagbibigay ng mga donasyon sa kanila, gifts, regalo, no? Ang dami po. Tapos ganito lang ba ang igaganti nyo kay Kalingap Edu? Tapos parang yatang na yata yung kaso. Di ko alam kung totoo, kung naisampa na yata yung kaso, guys, ha? Hindi ko lang alam. Pero kaya naman yan. Ika-counter lang po yan ni Kalingap Edu, guys, no? Siyempre, kukuha din ng abogado itong si Kalingap Edu para ma-resolve itong kasong ito. Kayang panalo ni Kalingap Edu yan. Alam ko, wala po siyang ginagawang masama, guys. Sa tingin ko, sabi naman ni Kalingap Rab, guys, na mabait po itong si Kalingap Edu. Siyempre, hindi mo naman iisipin na gano'n ang mangyayari, di ba? Kaya itong si Kalingap Rab, kung sa kanya daw ang nangyari kay Kalingap Edu, baka hindi niya daw matanggap ang nangyari sa kanya. O guys, kahit naman ako, guys, kung gano'n ang nangyari sa akin, guys, na ididemanda ako, kakasuhan ako, pagkatapos ng lahat-lahat na binigay kong effort, siyempre, parang hindi ka tanggap-tanggap yun, guys. Nakakahawa po talaga itong si Papa Eds. Kaya, ang sabi ni Kalingap Rab ay nandyan na yan. Siyempre, kailangan tanggapin, kailangan na lang resolbahin ang kasong yan, di ba? Kung totoo man na kinasuhan itong si Kalingap Edu, kailangan na lang tanggapin at siyempre, andyan na yan, kailangan na lang pagtibayan ng loob ni Kalingap Edu. Mariresolve din yan, guys. Walang problemang hindi nare-resolve. Walang problemang hindi nalulutas, no? Kung malulutas lang yan, malulutas naman yan, kaso hindi natin alam kung gaano katagal, kung gaano ano yung problema para malutas na mabilis, or malulutas din yan kaso hindi lang mabilis, guys, no? Siyempre nasa tamang proseso yan kung paano malulutas itong problemang ito ni Kalingap Edu, guys. May due process naman tayo na susundan. Kung wala naman talagang ginawang masama itong si Kalingap Edu, edi napakabilis lang yan, guys. Walang kuskus balungos na mariresolve po itong kasong ito kung wala naman talagang kinalaman itong si Kalingap Edu sa nangyari kay Biancy, di ba? Ganun kasimple, guys. Siyempre, kung meron naman nangyari sa kanila, yung husgado na lang po ang bahalang magdesisyon doon kung ano ang magiging consequence sa kanilang dalawa, ni Bianbi at ni Edu, guys, no? Para sa akin, guys, no, siyempre matagal naman ang pinagsamahan nila. Almost 3 years yata yung pagsasamahan nila. 2 years, 3 years, I think 3 years or 2 years. 3 years silang nagsama, no, sa vlog. Dapat pinag-usapan na lang yan at inayos na lang sa magandang paraan, no, para hindi na lumaki itong gulong ito at hindi na nagkademanda. Sana nagpakumbaba na lang silang pareha. Si Kalingap Edu ay nagpapakumbaba po yan. Hindi po nagtatanim na sama ng loob yan. Pero talagang sabi nga ni Kalingap Rab, kailangan mong magsalita, kailangan mong lumaban kung naaapi ka na. Yan, guys, anong masasabi nyo dito sa komento ni Kalingap Rab about sa kaso ni Kalingap Edu, guys? Comment down below at babasahin ko lahat ng mga komento nyo. Magbigay kayo ng opinion kung dapat bang kasuhan itong si Kalingap Edu ng pamilya Batalero or hindi. Comment down below at babasahin natin lahat yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat, guys. I love you all, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, guys, subscribe na po. Muah muah, chup chup. Bye bye.